Breaking news, kinundina ng NATO ang ginawang missile strike ng Iran. At hindi lang yan, pinabagsak pa nga ng NATO ang nasabing missile na nagmumula sa Iran. Bakit naman kaya pinabagsak ng NATO? Simple lang, sapagkat ang naturang missile strike ng Iran ay papasok sa Turkey at ang bansang Turkey ay kasapi ng NATO. Hindi ba't magkaibigan naman ang Turkey at ang Iran? Kung ganon, bakit nagsagawa ng pag-atake ang Iran sa Turkey? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 5, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Medyo kakaiba nga ang balitang ito sapagkat ang NATO ay nagsalita. Maliban sa ito ay nagsalita, gumamit pa ito ng puwersa. Puwersa upang pabagsakin ang isang missile strike. Ang nasabing missile strike mga kaibigan, kinumpirma na ito ay nagmula sa Iran at ito ay papasok sa Turkey. Teka, hindi ba't magkaibigan naman ang Turkey at Iran? Kung gayon, bakit nagsagawa ng pag-atake ang Iran sa Turkey? At upang patutuhanan ng ating sinasabi mga kaibigan, ay magpapakita muna tayo ng mga pruweba. Una sa ating ipapakita ay ang ulat ng The Jerusalem Post. Maliwanag sa headlines na ito ganito: NATO intercepts Iranian missile over Turkish airspace. Maliwanag na sa ulat na ito, ang missile ay nagmula mismo sa Iran. At ayon sa ulat mga kaibigan, pinabagsak ito ng NATO sapagkat ang naturang missile ay nasa airspace na ng Turkey. Lubha itong delikado. Pero baka hindi ito paniwalaan ng iba, lalong-lalo na't ang nagbalita ay Jerusalem Post. Of course, magkalaban naman ang Israel at ang Iran. Tapos ang nagbalita, Jerusalem Post. Lalabas, bias ito kung isa lamang na pruweba ang ating ipapakita. Sa Biblia kasi, kapag ito ay patotohanan ng tatlo, ay ito ay sapat na. At ito pang isang pruweba ayon sa ulat ng Stars Stripes, NATO shoots down Iranian missile approaching Turkish airspace. At ang nagsabi nito, mismong Turkey pa. Baka naman, bias din ang balitang yan, lalong-lalo na't ang Star Stripes ay nagmula sa Europe. Alam naman natin na ang Europe ay kaibigan ng United States of America na siya namang kaibigan ng Israel. Pero bakit hindi nating tingnan mga kaibigan ang ibinalita ng pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo at maging ng Iranians, ang Al Jazeera? Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ganito ang mababasa: NATO defenses destroy missile fired from Iran over Mediterranean. Yan ay ayon mismo sa Turkey. Ibinalita nga lang ng Al Jazeera. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito, hindi ba't napakalayo naman ng Turkey at ng Iran? Ang tanong, bakit nakarating doon ang missile ng Iran? Gayong ang target ng Iran ay ang mga bansa lamang na malapit sa Israel at kung saan naroroon ang maraming base militar ng Amerika. At ang number one target talaga ng Iran ay ang Israel sapagat dyan ay mayroong base militar ang United States of America. Isa pa sa mga tinarget ng Iran ay ang United Arab Emirates. At katunayan, marami ng mga missiles ang Iran na pumasok sa UAE pero pinabagsak ito ng interceptors ng UAE pero hindi maikakaila na merong mga pumasok. Isa pa sa target ng Iran ay ang Qatar. At nitong nakaraang araw mga kaibigan, naging under attack ang Qatar. 2 fighter jets ng Iran ang pumasok, 7 mga ballistic missiles at mga drones. Pero ayon sa Qatar Ministry of Defense, lahat ng pag-atake ng Iran ay pinabagsak. Isa pa sa target ng Iran mga kaibigan ay ang Kuwait. Dito ay merong kontrobersyal na nangyari sapagat merong fighter jets ang Amerika na pinabagsak ng Kuwaiti forces. At ayon sa ulat, ito
ay accidental lamang, hindi talaga sinasadya ng Kuwait. Isa pang target ng Iran mga kaibigan ay ang Bahrain, ang Oman, and of course ang Saudi Arabia na siyang galit na galit ngayon dahil maging ang kanilang capital city ay tinamaan na rin ng pag-atake ng Iran. Lumawak na ang gerang ito. Maging ang Cyprus ay kasama ng inatake ng Iran. Maging sa Iraq. Hindi rin nakaligtas mga kaibigan ang Lebanon sapagkat merong militanteng grupo dito na nagsagawa ng paghiganti dahil sa pagkasawi ng kanilang supporter na si Ayatollah Ali Khamenei. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan, nagsasagawa ng malalaking airstrike ang Israel sa loob ng Lebanon. At ayon sa ulat, umabot na ng 50 katao ang nasawi. At ang United Kingdom mga kaibigan ay sumali na rin. Nagsalita na pero sinabi nito na hindi sila sasali sa pag-atake sa Iran. Pero hindi raw sila magdadalawang isip, hindi rin nila ikakait ang kanilang mga base militar upang gamitin ng Amerika sa pag-atake sa Iran. Hindi ba't ganun din yon mga kaibigan? Ang France at Germany nagsagawa rin mga kaibigan ng mga pahayag at mariing kinukundina ang mga ginagawang pag-atake ng Iran sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ang mga bansang ito ay sakop ng NATO. Nagbigay sila ng pahayag matapos ang insidente na missile strike na nagmula sa Iran papuntang Turkey. Ngayon, hindi ba't magkaibigan naman ang Turkey at Iran? Bakit nagkaroon ng missile strike ang Iran sa Turkey? Ayon nga sa ulat ng Reuters, mariing kinukundina ng Turkish President na si Erdogan ang ginawang pag-atake ng Amerika at ng Israel sa Turkey. Tinawag ito na clear violation of international law. Ngayon, ang interceptions na isinagawa ng NATO sa naturang missile strike na nagmula sa Iran, marami ang mga nagsasabi baka naman nagkamali lamang ng pag-atake ang Iran. Baka hindi sinasadya ng Iran na ang missile ay pumunta doon patungong Turkey at basta na lang pinabagsak ng NATO na wala namang clear destination. Pero ayon sa side ng NATO, pinabagsak nila ito dahil papunta na nga ng Turkey. Hihintayin pa ba na ito ay bumagsak sa lupain ng Turkey? O baka naman talagang nag-amok na ang Iran at wala nang pakialam kung sino ang tamaan ng kanilang mga strike? Pero yan mga kaibigan ay theory lamang. Isang malinaw, talagang nagpabagsak ng missile ang NATO na nagmula sa Iran patungong Turkey. At dahil dito mga kaibigan, ang Turkish President na si President Tayyip Erdogan ay nagbigay na ng pahayag at nagbigay na rin ng warning. Nagkaroon na rin siya ng consultation sa NATO allies at kinonsulta ni Erdogan na kung mauulit pa ang insidenteng ito, ay nako mga kaibigan, sana ay huwag nang maulit. Ang ating ikinababahala, baka maging ang Turkey ay sumali rin sa digmaang ito. Mga kaibigan, kahit na meron tayong nababasa sa banal na aklat na nagsasabing magkakaroon ng mga digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Pero hindi pa rin masama at wala namang mawawala kung ating ipagdasal na sana ay magkaroon ng kapayapaan sa Middle East. At gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng videong ito na kumustahin ang ating mga kababayang Pilipino, mga OFWs na nasa mga lugar na kung saan apektado sa mga iginagawang pag-atake ng Iran. Kumusta nga po pala ang ating mga OFWs na nasa Israel? Sana ay maayos lang ang inyong kalagayan. Ang ating mga kababayan na nasa Jordan, na nasa Iraq, na nasa Syria at sa Lebanon, balita ko marami ring Pilipino dyan. Dyan sa Saudi Arabia, sa Bahrain, sa UAE, sa Qatar, sa Cyprus at kahit saang bansa, kahit na hindi ko nabanggit, basta't merong mga nagawang pag-atake ang Iran. Kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo mga kaibigan. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.